So, good afternoon sa ating mga nanonood ko. No? Today we're talking about Goldfish Care 101. So, the basics, the kinds, ano ba dapat ang requirements. So, sayang hindi makita. So, marami tayong kinds of goldfish. No? Kung goldfish lang ang pag-uusapan, hindi yung the weird and the normal and the absurd. Ultimo yung may bubble sa cheeks. Kung ewan ko kung nakikita nyo sa malayo. Ayan, katulad din. May bubble sa cheeks. Kung gusto nyo makakita pa niyan, pwede kayo buwan sa farm. Pero wala kami nung medyo absurd kasi medyo mahirap siya alaga. So, we have the Oranda, Ryukin, Ranchu. Meron tayo dyan, no? Pati ping-pong, yung parang bilog. Ako ba yun? Kayo po kasi si Aquaman. Ako, parang ano? Nag-squeak. O, di ba? Nag-squeaky toy. Mamaya nakita ako na Baka ako. Sabog ko. Bumasukan po kayo doon sa store nyo. Ay, oo. Pati ba ako? Bakit? Dito? Dito? Bakit gano'n? Naging minions. Ano ba lang? Narinig-naintindihan nyo naman ako, no, guys. So, maraming klase. Ito yung mga main, no? Oranda, Rancho, and Ryukin. So, yung Oranda, hindi yung mga usual na nakikita nyo sa pet shop na mahaba yung fins. Yung Rancho, typical goldfish, meron siyang lahat ng parts na isda. Pero yung Rancho, walang dorsal fin. Yung kuminis. Kuya? Ayan. So, meron tayong Ryukin. Compared to the Oranda, yung Oranda kasi meron parang bubble sa mukha. Yung Ryukin, wala. Parang normal fish siya, pero may hump siya sa likod. So, next. Sayang, walang kulay. So, marami tayong kulay sa goldfish, no? Meron tayong pula, puti, combination of red and white, pareha sa mga aso. So, anything under the sun except siguro pink. Oo ba? Pink saka violet, yun na lang yata ang wala. Saka green. Pero yung mga red, blue, yan, mga meron na tayo yan. So, eventually, nagkaroon din ng mga bagong morph, which is yung black and white, ang black, red, and white. So, yan yung mga kadalasan hinahanap ng mga tao ngayon. So, next. Sayang, hindi mo makita. Parang next na lang. So, any typical goldfish is the same as any fish. Pero, wala siyang stomach. Kaya usually, kapag tayo nagpapakain ng goldfish, pag sa mga aquarium natin, nagtataka tayo, ba't tain ang tain? Ibig sabihin nun, hindi niya ini-store sa tiyan. Wala sa tiyan. So, pag kumain siya, diretso intestine, diretso labas. So, what you give them, eventually lalabas yan within the 2 hours na nagkikip kayo. So, magtataka kayo, ba't kakalinis ko lang ng tubig, tatake agad, kakapakain ko lang, tatake agad. Parang yun lang ginagawa nila. So, mabilis sila mag-digest pag maganda yung food, no? Pag digestible yung food. So, pag mga medyo matigas na pagkain, medyo nahirapan sila. So, next. So, types of enclosure, no? Marami tayong klaseng pwedeng pang-keep sa goldfish, which is isa yung pinaka-aesthetic sa lahat. Aquarium. So, meron din mga may space sa bahay, ponds, yung mga, alam niyo yung mga parang banyera, ayan, meron mga example dyan, no? So, may mga plastic na tubs, meron yung iba, ginagawa nila, cemented na nalilipan, yung mga iba-ibang klase, no? So, may iba, may styro pa. So, it doesn't really have any limit kung saan mo pwede. Basta kaya ng space nyo and kaya nyo ma-maintain yung health ng isda. So, next. So, the size, no? Lagi yung tinatanong sa akin, ano po ba ang minimum na kaya ng goldfish, no? Since nakwento ko nga na malakas siyang mag-poop, ang pinaka nare-recommend ko kadalasan sa mga taong gusto mag-start mag-goldfish is kung ano yung kaya mong ibigay. Kung alam mo, kaya mo, hanggang 50 gallons ka lang, yung space mo, yung ganun lang kalaki, that's the limit.
Pero kung sabihin mo na gusto mo sagarin kung ilan ba ang kasya sa isang aquarium, pag sinagat mo, hindi siya lalaki. Kasi sagad mo siya. So, yung growth rate niya, it will depend on the space, saka yung pinakapagpapalit nyo ng tubig. So, kapag mag-aalaga kayo ng isda, lagi nyo tatandaan yun, nasa loob siya ng isang maliit na tubig. So, yung tubig na yun, imagine nyo, pikit kayo, nasa loob kayo ng kwarto, nandun kayo kumakain, nandun kayo tumanta. Lahat, nandun yun na ginagawa. So, pag hindi kayo nagpapalit ng tubig, eventually, yung kwarto na yun, magiging tambak ng dumi. Lahat uneaten food, naging dumi, lahat din nandun. So if you don't change water, it will pollute eventually. Hindi siya livable eh. So, yun yung parang lagi nyong lagi nyong tatandaan pag nag-aalaga kayo ng isda. So ano yan? Yan yung mundo niya. Kumbaga, di ba? So yan yung pinaka gagalawan lang niya. Wala na iba. So, next. Types of filtration. Napakaraming. Ngayon, sa panahon ngayon, I was, ano ba? Siguro nasa 25 years na rin ako nag-aalaga. Before, wala nagtuturo nito. Yung mga filtration, no? Saka simple lang dati yung filter. Which is yung sponge filter, no? Parang hinihigop lang ng sponge. Linis mo yung sponge, balik mo yung sponge. Ngayon kasi, marami ng klase, marami ng innovations, marami ng ideas, no? Meron mga overhead filter, yung parang shower, parang naririnig mo, parang ulan. So, lahat yan, efficient yan, wag lang matatambakan ng dumi. Kailangan mo ko na nililinis, kahit na sabihin mo, may filter ako, pwede na ako hindi magpalit ng tubig. No. Kasi eventually, even for reptiles, right? Pag meron kang pond ng reptiles, malakas magdumi yan. So, eventually, kailangan mo rin linisin yung mga filter. So, it would help maintain the cleanliness of the water. So, next. Medyo maikli lang tayo kasi alam ko hindi nyo ma-imagine to without this. Ito, importante din talaga kasi ito. Itong nitrogen cycle, medyo chemistry siya. Pero it's a conversion of yung poop papuntang harmless na chemicals. Pero, pag nagsa-cycle na yung tank mo, may filter ka, regular ka nag-water change, ang tinatanggal natin doon is yung nitrate, which is the byproduct ng mga poop. So, pag nagpasok tayo ng bagong water, wala nang nitrate. So, ano yun? Balancing act. Tanggal ka ng nitrate, tapos magkakaroon na naman, nagtatanggal ka ulit. Yun, kaya tayo nag-water change. Kaya sinasabi nun, routine, ano ba, routine mo. For the people na nag-groom ng goldfish, no, yung mga pang-show, everyday sila nagpapalit ng tubig. For the keepers, yung gusto lang mag-alaga kahit every week, walang problema. Basta ano lang, may nakita kayong poop, pwede nyo scoop it out or siphon it out. So, pwede nyo gawin yun. So, the next is... yan, algae bloom. So, kung meron kayo experience na nakapag-aquarium na kayo, nagtataka kayo, bakit nag-green yung tubig ko? Number one, may factor na natatapatan siya ng araw, magdamag. Number two, pwedeng indoor ka, pero hindi ka nagpapatay ng ilaw. So, it would promote yung algae. Pero, beneficial yan for fish, Hindi ko sinasabing pangit siya. Ang problema lang kasi, since nag-aquarium ka, ba't ka pa nag-aquarium kung kulay green lang din yung tubig? So, gusto mo aesthetic pa rin. So, we clean the algae. Kaya siya nag-algae kasi yung mga ammonia nagsaspike yan. Tapos may ilaw, it would convert into green water. So, nakaka-help yan sa kulay ng isda. Pero syempre, as hobbies, pangit siya tignan. Pangit, pag nakita yan ng, may bisita kayo, punta sa bayan, may naalagaan mo. Kulay green, wala ka makita yung isda. So, meron ibang mga nag-groom, pinapag-green nila yung salamin. So, para daw maganda, ganyan. So, ano yan discard yan. Kanya-kanya. So, usually, pag keeper lang, usually, gusto nila more clear. So, ano yan, regular talagang palit ng tubig. So, next. Cleaning your tank. So, sa pagpalit natin ng tubig, meron tayong wastewater yan.
So, dun yung chance nyo na pwede nyo linisin, yung filter nyo. Yung filter nyo kasi, it harbors good bacteria eventually. Pagkat galan, no? So, it can die. Halimbawa, dito, ano ba tubig dito? No, parang ano dito, di ba? Chlorinated, di ba? So, yung city water, usually chlorinated, it's harmful for the fish and for the bacteria in their filter. So, if you clean, pag nilinis mo yung filter mo ng chlorinated water, mamamatay lahat ng laman nun. So, mangyayari na naman yun, ammonia na naman dun sa water. So, be careful lang. It's best to clean your water with your, yung tank water. Ay, clean your filter with your tank water. So, para hindi harmful dun sa filter. Tapos, kailangan linis na linis. Kasi, pag binalik nyo sa tangke, tapos naglaglag siya ng mga parang lupa-lupa, kinain ng goldfish, patay. So, next. Filtration media, I wouldn't really go deep on this. Basta marami siya out there. And lahat siya gumagana, pero may limitations. No? So, meron mahal, meron mura. I would rather choose, katulad dito no, sa Pampanga, maraming pumice stones. Yung galing sa buhangin, yung mga bato na magagamit. So, pwede niyong gamitin yun for your ponds, for your filtration. Yan, maganda yan. So next, tapos na tayo dyan. Cleaning our filter. Yan, never never direct from tap water, no? Para safe din yung that's it, nakikita ko dyan. So, yan. Never direct from tap water, okay? Para at least safe yung isda. Next. So the water, no? Swerte tayo dito na meron yung mga ibang nag-aalaga sa bahay, nakatubig poso. So, yung tubig poso kasi walang chlorine. The cons for tubig poso or yung deep well is wala naman siyang oxygen inside. So, it's best tatabi ka ng tubig. Pag nag-iisda kayo or kung may mapansin nyo minsan parang iba yung amoy ng water or devoid of, basta iba yung tubig ng may chlorine saka yung deep well. Very different. Pero, parehas siyang magandang ini-store muna bago gamitin for fish. Kasi pag direct mo siya namin, minsan tinatamaan yung isda. Kasi nga, chlorinated or yung isa, lack of oxygen. So minsan, meron siyang mga nagagawang stress sa isda. So, mukha lang siyang mahirap, no? Kasi medyo information overload. Pero once you try to understand one by one, talaga, or deeper, ma-realize mo medyo for every fish that you can take care of. Alas naman. So, next. Water level. Ito medyo deep to. Pero, kung ano man yung tank nyo, usually naman kaya naman ng goldfish yun. Unless yung mga customized tank na sobrang tangkad or sobrang lapad na mahirap lumangoy isda. So, katulad yan, no? Makikita nyo yung tank na yan. Basta kaya nung isda na gumalaw kung saan niya gusto mong pumunta. Yun, okay yun sa akin. So, next. So, the lights, no? We have different lights there. Merong white, meron din pink. Yung pink, it enhances the redness ng isda. So, minsan nakikita nyo na parang orange naman, hindi naman pula. Pero yung pink na yun, it enhances the color para sa goldfish kadalasan. And yung mga red na fish like flowerhorn, arwana, yan yung usual ginagamit ng mga nag-iisda para visually maganda siya tignan. So, next. Fish food, syempre, gawa namin. Pero maraming klase, no? Meron sinking, meron floating. Pero katulad yan, pwede nyo rin gamitin yung calyx and chloe. Pwede nyo rin gamitin yung mga optimum nila, no? Maraming klase, no? It's up to you which works for you. So, maganda dyan, try nyo lahat. Bilan nyo kami lahat. Diba? Hindi lang kami yung promote ko, pati sa kanila. Para may benta kami today. So, yun. Maraming ways to grow your fish. Ako, I would suggest better feed your fish ng paunti-unti, mamayat-mayat, kaysa yung isang, whole day wala ka sa bahay, tapos bigla mong babagsakan, babawi ka. Lalagyan mo na napakaraming pagkain.
sigurado yun, magkakaroon ng impacho or indigestion yung isda niya. Mas maganda yung unti-unti, mamaya. So, next. So, medicine, no? Usual medicine for goldfish, in general din sa ibang isda, is meron kayong on hand na rock salt. Hindi yung iodized salt, rock salt. Kasi yung rock salt, since alat siya, maraming mga bakterya na namamatay sa asin pa lang, namamatay na siya. So, maraming pang ibang gamot out there na iba-ibang uses, like for parasites, for fungus. So, marami yan. Hopefully, hindi mo naman magamit lahat kasi hindi naman lahat yan tumatama usually sa isda. Pero yung asin, maganda kasi yan sa minsan-minsan lang bibigyan mo yung isda ng asin. For yung slime nila, di ba may slime ang goldfish, di ba? Ang isda in general. So maganda yan dun sa slime nila, nare-renew. So next, am I boring you guys? Gusto niyo palaro ako? Magtatanong ako tanong kanina. Hindi, joke lang. So, yan, common medicines, no? Meron tayong anti-parasite, anti-fungus, napakarami yan. Meron iba, hazardous sa tao, kaya mag-ingat kayo pag gagamit kayo niyan. So, meron kasi dyan, matapang talaga. So, the right measurements, the right dosage, yan. So, next. Common sickness of goldfish. Malamang hindi makikita ito ngayon. Pero, usual na sakit ng goldfish, no? Yung parang makikita nyo parang puti-puti. Na parang kasi yung isda nyo hindi lumalangoy ng normal. Kung kayo nag-iisda kayo matagal or nakikita nyo yung isda nyo araw-araw, pag nagkaroon siya ng ganun, sobrang iba yung ugali ng isda. Kasi parang nahinginig-ginig lang siya, ganun. So, usual sakit niyan is white spot. Nakikita nyo parang maliit-liit na butil-butil na puti. So, yun yung number one. Lalo na ganitong panahon, napalamig na naman, or yung biglang iinit ng todo-todo. Yan. So, yan yung mga mag-iingat kayo pag nag-iisda kayo. Like any other pets, lalo na ngayon very extreme weathers, no? Biglang iinit, biglang lalamig. So, yun usually tinatama. So, next. Parasites. Medyo deep na to guys, pero pag bumibili kayo sa mga some pet shops, like sa mga Manila, minsan harap nyo itong mga usually external parasites are treatable. Tatanggalin nyo siya manually, pero yung internal parasites, hindi nyo nakikita, tumatama na lang. So, you can't be too sure minsan, kaya it's best to quarantine your fish pag kumuha kayo ng isda. So, next. Choosing your goldfish. Ito medyo na to eh. Bakit hindi ko na piliin yung isda namin doon? Pag tinuro ko na to eh. De, pero basta maganda siya lumangoy, tapos looks healthy naman. Tapos hindi siya parang nakatabi lang sa isang tabi. Yan, maganda yan. So, tapos na tayo after ay, may acclimating pa. So, ito isa sa mga basics to. No? Pag bumili kayo, katulad yan, bibili kayo mamaya. Sigurado. Ako, sinasabi ko na, bibili kayo. Bumili kayo. Kapag meron kayong tank sa bahay, ilutang nyo muna. Kasi after siguro 20 minutes, pag nagpantay na yung temperature ng water, ng plastic, yung tank nyo, never ever transfer yung water ng plastic doon sa loob ng tank. Kasi full of ammonia na yun. So, kakamayin mo. Sabihin mo, may net naman. Okay lang. Pero yung iba kasi nadidiri humawak na isda. Pero don't be. Ano lang yan, isda lang yan. Saka goldfish yan, hindi yan tumatalon ng malayo. Pag tumalon yan, babagsak lang sa sahig. So, yan mga goldfish na yan, no? Basta, maging, ano lang kayo, pa-adjust nyo sila normally. Huwag nyo sila bibiglayin. Lahat yun ng goldfish. Hindi sensitive yan. Pero, huwag nyo lang biglang extreme init, extreme lamig, o extreme dumi, biglang extreme linis. Yun lang. So, napakadaling alagaan yan mga yan. Pero kung talagang gusto nyo dig deeper sa mga breeding,
you can message me. Pwede naman din kayo turuan. Kasi kami naman as breeders, we want people to understand bakit, di ba yung price ng goldfish, meron mahal, meron mura. So, we encourage people to breed goldfish themselves para maintindihan din nila kung bakit nga ba mahal itong breed na to, kung bakit mura to. So, yun yung ano doon. Yun yung kung bakit namin gusto i-promote din yun sa mga tao. So, Meron pa ba? Ayun pa ba? 20 hours no feeding, no? Pag bagong dating, mas maganda yung kinabukasan. Bakit ba? Baka magutom. Pero hindi magugutom yan kasi, syempre, nakita nyo naman, maraming reserve yung goldfish. Pero sa ibang bansa, pag nagko-quarantine sila for shipping, usually kahit 2 weeks walang kain, okay. Pero dito sa atin, naaawa kasi tayo. Kahit isang araw lang, naaawa kami. Pero etong sa Pilipinas, kaya hanggang 3 araw, walang problema. So, lalo na kapag yung nabiyahe nyo, halimbawa, from Angeles ka, tapos gusto mo ibiyahe na, may bahay ka somewhere else, halimbawa, south. Kahit mga 2 days nyo ipakainin, tapos saka nyo i-travel, walang problema. Mas better yun. Kaysa yung kakapakain mo, tapos biyahe na tayo agad. So, that would make the travel more, parang more comfy doon sa isda. Walang masyadong ammonia and plastic. So, quarantine. Kung yung sakit at sakit lang, kapag may bago kayo, ito suggestion ko lang, kung bibili kayo ngayon, sulitin nyo na pag bumili kayo para isang quarantine na lang. Kasi pag bibili kayo sa amin, bibili kayo sa iba, bibili kayo dun sa iba pa. So, yung 3 sources na yun, syempre, may iba kaming mundo, kumbaga. Yung mga bakterya na nasa amin is different from others, or lalo na kahit totoo yung import. So, ang pinaka-suggestion namin yan, huwag niyong pasama-samahin. Agad, unless siguro na-clear niya na from white spot, yung mga sakit-sakit or parasites. Usually, it takes about 21 days para talagang makita mong wala na talaga siya. Kasi minsan imports, wala pang 21 days, tigop na. So, yun na yung pinaka-quarantine niya. No? So, yun lang. So, pag mayroon mga gusto dyan na mas, hanap nyo mas better fish than this. Ito kasi more on pangmasa kasi ito. So, kung gusto nyo mas, dahil dito sa talk nito, gusto nyo mag-try mas deeper yung try nyo, pwede nyo kami message. So, next, meron ba? Ayan. So, yun lang, no? Medyo magulo, alam ko. Info-overload talaga. You can't really take all in, yung lahat to. Pero kung meron man kayo mapulot from this, I'll be really happy na. Pero kasi medyo wide talaga. Hindi pa tayo pumapasok sa breeding, sa selection, sa grading. Wala pa. So, ito is more on, background na, yung mga kailangan nyo malaman kahit pa paano sa pag-iisa. So, thank you. Thank you for your time. Thank you.